Ayon ho sa Pag-asa Intertropical Convergence Zone, ang nakaapekto sa Mindanao, ganun din sa iba pang bahagi, at Northeast Monsoon naman ang nakaapekto sa extreme Northern Luzon. Samantala mga kaibigan, patuloy pa rin hong namamataan ito pong bagyong Kuto, yung dating bagyong Verbena na dumaan sa Pilipinas. Ang tropical cyclone na Kuto, kaninang alas 3 ng madaling araw, ay namataan 480 kilometers north-northwest ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan, na may rumpong lakas ng hangin na umaabot sa 75 km per hour. Malapit ho sa gitna at may bugso ng lakas ng hangin na umaabot sa 90 km per hour. Halos hindi ho gumagalaw, hindi ho kumikilos ito pong si Kuto. Kaya hanggang ngayon mga kapuso, andyan pa rin ho, malapit ho sa Pag-asa Island. Bantay Panahon! Ang lalawigan ng Palawan at nalalabing bahagi ng Visayas ay makakaranas ng magandang panahon na may makulimlim na papawirin na may pulong-pulong mga pag-ulan na dahil ho sa localized thunderstorm. Bantay Panahon! Alas 5:46 na ho ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga! At sa iba pang balita mga kapuso, Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. rally kontra korupsyon isinagawa dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Natapos daw po ng mapayapa. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, si Super Wilmar Abrea sa detalye ng balita. Pasok! Natapos ng mapayapa ang isinagawang rally kontra korupsyon na inorganisa ng Apostoliko Vicariato ng Puerto Princesa. Isinagawang programa sa open field ng Seminario de San Jose na nilahukan ng iba't ibang sektor kabilang ang mga mananampalatayang Katoliko, mga civic organization, mga mag-aaral at kabataan. Nakasentro ang panawagan ng mga nagsalita sa rally kabilang ang mga kinatawan ng akadim, kabataan, indigenous people at pagsasaka sa katotohanan at katarungan. Nagpayag din ang mga ito ng pagkundina sa talamak na korupsyon. Ayon sa bilang ng organizer sa kanilang registration, aabot sa 1,500 ang nakiisa sa rally. Ako, si Wilmar Abrea ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:48 na ho ng umaga. Samantala mga kaibigan, trillion pesos prayer rally na ginanap sa lungsod at ibang munisipyo sa lalawigan ng Palawan, mapayapa ayon po sa PNP. Super Radio Local News. Itong trillion peso march, Sabihin natin ang detalye ng balitang yan, si Super Kenneth Calumres sa detalye ng balita. Pasok! Naging mapayapa at maayos ang sinagawang trillion peso prayer rally sa lungsod ng Puerto Princesa at sa ibang munisipyo sa lalawigan ng Palawan ayon sa PNP. Kung saan nagtalaga ang PNP ng sapat na police presence upang masiguro ang kaayusan at kaligtasan ng mga lalahok. Kasabay nito ay pinatupad din ng Oplan Bandilyo, pagmamonitor sa kalsada at pagtulong sa daloy ng trapiko bilang bahagi ng road safety measures. Ayon sa PNP, malaking tulong ang intelligence-driven proactive measures, community engagement at pinalakas na information operations sa social media upang mapanatili ang katahimikan sa buong aktibidad. Dahil dito, walang naitalang anumang untoward incident o kaguluhan hanggang matapos ang pagtitipon. Bukod sa lungsod ng Puerto Princesa ay isinagawa rin ito sa bayan ng Dumaran, Linapacan, El Nido, Taytay, Corona at Rojas sa pangunguna naman ng Apostolic Vicariate of Palawan. Sabay-sabay na nagtipon ng mga residente, faith groups at iba't ibang sektor
sa kanilang lugar upang makiisa at manalangin. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang PNP sa kooperasyon ng publiko at ng mga organisasyong naglunsad na aktibidad na nila nagpatunay na maaaring magsagawa ng malalaking pagtitipon ng mapayapa at maayos sa lalawigan. Ako si Kenneth Canong Maurice ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. Samantala mga kaibigan, Apostoliko Vicariato ng Taytay nagsagawa rin ho ng prayer at protest rally kontra korupsyon kahapon. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilma Rabraya. Sa detalye ng balita, pasok! Kasabay ng trillion peso march ay nagsagawa rin ng isang prayer at protest rally ang Apostoliko Vicariato ng Taytay sa bayan ng Taytay. Ang rally ay pinangunahan mismo ni Bishop Roderick Pabelio, ang obispo ng Vicariato ng Taytay. Sa kanyang pananalita, sinabi doon na dapat ay hindi lang bawasan, kundi itigil na ang korupsyon. Dapat ilantad ang katotohanan at kailangang may makulong na malalaking tao. Samantala, tinapos naman ang rally sa pamamagitan ng banal na misa na pinangunahan din ng obispo. Ako, si Wilma Rabrena, GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Mga kaibigan, muli tumpakin po mga orasan. Ang tamang oras sa Pilipinas, alas 5:51 na ho ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Sangguniang Panlalawigan hiniling sa DPWH ang pagpaprioridad ng pagsasaayos sa mga silid-aralan na nasira ng bagyong Tino sa Palawan. Super Radio Local News. Detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantaculo. Para sa detalye ng balita, pasok! Aprobado ng Sangguniang Panlalawigan ang panukala na humihiling sa Department of Public Works and Highways na iprioridad ang pagsasaayos ng mga classrooms na napinsala ng Bagyong Tino sa Palawan. Ayon kay 2nd District Board Member Al Nasir Iba, ito'y sa kabila ng mga supplemental budget na inaprobahan ng Provincial Board para sa mga naapektuhan ng bagyo ay hindi umano sasapat, lalo na sa pangangailangan ng mga paaralan. Anya, sa halip na itoon sa flood control project na hindi rin naman napapakinabangan, ay dapat unahin ang rehabilitation at restoration ng mga school building na sinira ng kalamidad. Batay sa impormasyon ng Hunta Probinsyal, ang kabuang pinsala ng bagyo sa mga paaralan ay pumapalo sa 77 milyong piso na sa ngayon ay ginagawa na ng paraan ng pamahalang panlalawigan na matugunan ang mga nasira ng bagyo. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. 8 minuto po mga kapuso, bago sumapit po ang alas 6 po ng umaga. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, Department of Labor and Employment o DOLE naglabas ng labor advisory kaugnay sa pagbibigay ng 13th month pay sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilma Rabraya. Sa detalye ng balita, pasok! Nagalabas ng Labor Advisory ang Department of Labor and Employment o DOLE para sa pagbibigay ng 13-month pay sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Ayon sa Labor Advisory No. 16, Series of 2025, ang 13th month pay ay isang benepisyong itinakda ng pamahalaan para sa lahat ng empleyadong nakapaglingkod ng kahit isang buwan sa loob ng taon. Katumbas ito ng isang buwang basic salary o para naman sa mga na-hire sa kalagitnaan ng taon, ito ay 1/12 ng kabuang basic salary ng kanilang kinita para sa buong taon. Samantala, dapat umano itong ibigay bago hanggang Disyembre 24 at iba ito sa Christmas bonus na hindi required ibigay ng employers. Ako, si Wilma Rabrena ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:54 na ho ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Samantala mga kaibigan, ito pong Philippine Coast Guard Station sa Bayan ng Kalayaan patuloy pong nagpapatupad ng suspension of sailing sa mga malalaking bangka
sa isla, mga kapuso. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, si Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok! Patuloy na umiiral ang suspension of sailing sa mga isla sa Bayan ng Kalayaan para sa mga malalaking bangka dahil sa epekto ng shoreline na pinalakas ng trough ng Tropical Storm Koto sa labas ng PAR na dating tinawag na verbena. Ito'y batay sa Sea Travel Advisory ng Coast Guard Station Calayan Island Group, Palawan. Pinagbabawalang maglayag ang mga nasa 300 gross tonnage pababa ng mga sasakyang pandagat dahil sa malalaking alon at malalakas sa hangin sa bahagi ng West Philippine Sea. Pinapayuhan ang mga boat operators na pansamantala munang iwasang pumalaot at antayin ang mga bagong advisory na inalabas ng PCG at pinag-iingat ang mga ito sa pabago-bagong kondisyon ng karagatan. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:55 na ng umaga. Samantala mga kapuso, Puerto Princesa 2025 motocross competition sa Barangay Santa Lucia. Dinagsa ng mga manunood. Abay, dinagsaraw ho ng mga manunood sa kabila ng masamang panahon. Super Radio Local News. Detalye ng balitang yan, Super Kenneth Calombre. Sa detalye ng balita, pasok! Kahit na malayo ay dinagsa pa rin ng mga motocross fans ang 2025 motocross competition sa bagong bukas na racetrack sa Barangay Santa Lucia sa lungsod ng Puerto Princesa sa kabila ng hindi magandang panahon itong araw ng Sabado at Linggo. Ang naturang event na dati-rati ay sinasagawa sa Barangay Santa Monica ay unang beses na ginanap sa Santa Lucia, kaya't marami ang nasabik, ngunit ilang araw bago ang naturang karera ay patuloy ang buhos ng malakas ng ulan hanggang sa unang araw ng kompetisyon. Dahil dito, ilang karera ang kinakailangan kansilahin para matiyak ang kaligtasan ng mga kalahok. Mabuti na lamang umano sa ikalawang araw ay gumanda na ang panahon at nagbalik ang kumpiyansa ng mga rider at manonood, bagamat nananatiling makapalang putik ay mas naging kapapanabik ang mga karera. Dahil dito hindi may iwasan ang mga sumemplang at nagkaaberyang mga motorsiklo. Inaabangan din ng lahat ang tagisan ng mga galing ng bisitang karerista mula sa iba't ibang lugar ng Pilipinas na nagbigay na magandang laban na labis naman ay nagnatuwa ng mga manonood. Ako si Kenneth Calomres ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Samantala mga kaibigan, balikan ho natin si Super June Vicer Bantaculo. Vector Born Mimaropa nagsagawa ng monitoring sa pagpapatupad ng Palawan Malaria Accelerated Elimination and Sustainability Plan sa iba't ibang munisipyo sa lalawigan. Super Radio Local News. Detalye ng balitang yan, Super John, pasok! Isinagawa ng DOH Mimaropa CHD Victor Born Disease Cluster ang monitoring ng pagpapatupad ng Palawan Malaria Accelerated Elimination and Sustainability Plan sa mga bayan ng Rizal, Quezon, Batarasa, Brooks Point, Nara, Sofronio Española, Aborlan at Puerto Princesa City sa nakalipas na linggo. Layunin itong suriin ang aktual na implementasyon ng mga hakbang sa malaria sa antas ng komunidad at alamin kung naayon ang datos ng mga lokalidad sa inaasahang direksyon at progreso ng programa. Tinututukan sa monitoring ang verifikasyon ng Malaria Patient Registry sa bawat barangay at sityo. Ito'y upang matiyak ang kawastuhan at napapanahong talaan ng mga datos. Sinuri at in-update rin ang case investigation forms para sa bawat malaria case upang matiyak na kumpleto at wasto ang lahat ng datos na ginagamit sa pagsusuri ng transmission at case management. Bahagi rin ng pagbisita ang pagtingin kung paano na isasama ng mga lokalidad ang malaria at dengue control sa kabuang vector-borne disease programs, partikular sa case finding, reporting at pagpapatupad ng mga vector control activities. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo.